Malamig ang ihip ng hangin mula sa malalaking lagusan ng hangin sa loop ng malawak na bulwagan ng isang tanyak na otel sa Makati. O baka naman pakiramdam ko lang iyon. Ang managlalakihang ilaw na yari sa kristal na nakasabit sa kisame ay nagbibigay ng ginintuang liwanag sa bawat sulok ng silid, lumilihang ang isang nakasisilaw na ilusyon ng yaman at karangyaan. Maingat ang bawat hakbang ko papasok. Mahigpit ang hawak ang aking makamay sa bisik ng aking asawa na si Dante. Sa paligid namin, nagpapalipat-lipat ang mababaeng nakasuot ng nakikislapang mga damit na halos sumayat na sa sahi. Naiwan sa hangin ang halimuyak na mga mamahaling pabango na nahalo-halo sa aking pangamoy. Ang tunog ng nanagumpugang baso at ang magapilit na halahak ay naririnig mula sa gitna ng bulwagan, kung saan naghihintay ang reyna ngabing ito para sa mapapuringang kanyang nga tagasunod. Nakasuot ako ang isang simpleng asul na bestida. Wala itong mga kumikinang na bato o malalim na tabas sa dibdib. Sa paningin ng magapangkaraniwang tao, lalo na sa paningin ng aking biyenan na sanay sa malalaking pangalan ng dayuhang mananahi, ang damit kong ito ay mukhang binili lamang sa isang murang tiangge sa Divisoria. Ngunit ilan lamang ang nakakaalam na ang telang ito ay hinabipangam nga pinakamahusay na manghahabingang Inabel sa Ilocos, at ang disenyo ay maingat na ginawa ng isang lumang kaibigan na isa ng kilalang mananahi. Ngunit alam ko na ang gabing ito ay hindi tungkol sa kalidad ng pagkatao o pinagmulan, kundi kung gaano kakislap ang hitsura ng isang tao sa ilalim ng nga ilaw upang pagtakpan ang kapangitan ng kanilang pag-ugali. Sigurado ka bang gusto mo nang pumasok? Bulong ni Dante sa aking tainga. Lumingon ako at pinakmasdan ang muhang ng aking asawa na bakas ang pag-alala, may bahit ng pagod sa kanyang mamata. Mabuting lalaki si Dante, napakabuti. Ngunit ang kanyang kabutihan ay madalas na nagiging kahinaan kapag kaharap na niya ang kanyang sariling ina. Alam niya kung ano ang mangyayari kapag humakbang kami sa loop ng silid na iyon. Ang kanyang ina, si Doña Remedios, ay hindi kailanman natuwa sa aking presensya. Para sa kanya, ako ay isang maliit na mansa sa perpektong puting tela ng kanilang pamilya. Siyempre, asawa ko, kaarawan ito ang iyong ina. Hindi maganda kung hindi tayo babati. Sagot ko ng mahinahon habang inaayos ang kuwelyo ang kanyang barong. Ngumiti ako upang pakalmahin siya. Kahit sa kaibuturan ng aking puso, naihanda ko na ang aking isip sa anumang masasakit na salita na marikong matanggap. Humakbang kami papasok. Ang malamig na hangin ay agad na yumakap sa aking balat. Ang silid ay ginawang tila isang maliit na palasyo. Ang makapulang rosas na inangkat pamula sa ibang bansa ay nakapalibot sa bawat sulok, nakalagay sa matataas na kristal na lalagyan. Ang mabilog na mesa ay maayos na nakalatak, natatakpan ng ginintuang tela. At sa bawat upuan, nakaupo ng tuwid ang makilalang tao sa mataas na lipunan ng Maynila. Tila nakpapaliksahan kung sino ang may pinakamagandang tindi, ang magabrilyante sa kanilang magalig, pulso, at magadaliri ay lumilihang nga artipisyal na bituin sa loop ng silid. Hindi nakaligtas sa kanilang paningin ang aming pagdating. Ilang pares nga mata ang agad na tumitik sa akin. Sinuri nila ako mula ulo hanggang paa na may matalim na panghuhusga. Naririnig ko ang mga mahihinang bulungan sa likod ng kanilang mga pamaypay. Iyan ang manugang ni Remedios, hindi ba? Oh, iyan nga. Tingnan mo ang damit niya. Napaka-simple. Hindi ba niya alam na kailangang maging magarbong ginto ang suot ngayong gabi? Nakakaawa si Dante. Pwede sana siyang makakuha ng babaang mas babagay sa kanya. Balita ko galing lang daw sa isang maliit na probinsya ang babaang iyan. Wala man lang maipakmamalaki. Binalewala ko ang matinik na iyon at patuloy na naglakad patungo sa gitna, kung saan nakatayo si Doña Remedios, napapaligiran ng kanyang nga matalik na kaibigan. Muha siyang isang makapangyarihang emperatris. Ang kanyang gintong damit ay puno ngang kumikinang nga bato. Ang kanyang ling ay natatakpan ng isang kwintas na may malaking berdeng bato na kasing laki ng itlog ng pugo. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng paitaas. Itinatago ang kanyang ika-60 taong gulang sa likod ng makapal na pampaganda. Ina, maligayang kaarawan po, bati ni Dante habang magalang na nakmamano sa kanyang ina. Lumingon si Doña Remedios. Ang malapat na ngiting ibinibigay niya sa kanyang mga kaibigan ay bahagyang naglaho nang makita ang kanyang anak. At tuluyang naging isang manipis na guhit nang dumapo ang matatalim niyang mata sa akin. Dante, mabuti naman at dumating ka, sabi niya sa tonong pilit na pinatamis. Ngunit malamig ang kanyang nga mata. Binaling niya ang kanyang tingin sa akin. Tila hinuhubaran ako ng aking dignidad sa harap ng maraming tao. Inilapit niya ang kanyang mukha na tila bahahalik sa aking pisngi bilang pagbati. Ngunit nang makalapit ang aming mamuha, bumulong siya gamit ang isang boses na ako lamang ang makakarinig. Ang tinik na iyon ay matalim, punong kamandag, at malayong malayo sa magandang larawan na kanyang ipinapakita sa lipunan.
Wala ka na bang ibang damit, Rosa? Bulong niya sa mismong tainga ko. Ang matapang na amoy ng kanyang pabango ay nanuot sa aking ilong. Kaarawan ko ito. Hindi ito isang simpleng pagtitipon sa inyong barangay. Nakakahiya ang hitsura mo. Buti na lang hindi ko sinasabi sa matao na manugang kita. Kaya parang awa mo na, huwag kang masyadong magsalita o lumapit sa makaibigan ko. Ayokong bumaba ang tingin nila sa akin dahil sa iyo. Huwag mong ipangalandakan ang amoy lupa mong pagkatao rito. Matapos bitiwan ang mga nakalalasong salitang iyon, inilayo niya ang kanyang mukha at ngumiti ng malapat. Tila ba nagpalitan lamang kami ng magagandang balita ukol sa pamilya. Sige na, kumain na kayo. Damihan ninyo ang kain dahil ngayon lang kayo makakatikim nga pakain na inihanda rito sa ganito kalaking otel. Malakas niyang sabi upang marinig ng kanyang nga kaibigan. Ilang kababaihan ang humalahak ng mahina habang tinatakpan ang kanilang mabibig ng makamay na tatat ng singsing. Tiningnan nila ako ng may halong awa at pandidiri, hindi mapakali si Dante. Pinisil niya ang aking kamay, isang tahimik na pahiningang tawat sa mapangmatang inasal ng kanyang ina, ngumiti lamang ako ng bahagya. Walang kahit anong bakas ng galit sa aking mukha, ang ilang taong pagtitiis kay Doña Remedios ay nagturo sa akin na maging isang magaling na artista sa pagtatago ang nararamdaman. Kung alam lang niya kung sino talaga ako. Kung alam lang niya na ang lupang kinatatayuan ng otel na ito, at maging ang malaking bahagi ng pagmamayari ng kanyang ipinagmamalaking kumpanya ng pampaganda ay nasa ilalim ng pamamahala ng aking kumpanya na Maharlika Puhunan, baka nakaluhot at nakmamakaawa na siya sa aking harapan ngayon. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras upang bawiin ang aking mga pautang. Ang gabing ito ay ang kanyang entablado. At ako ang pinakapasensyosong manunut. Salamat po, Ina. Maligayang karawan po muli. Nawa ay palagi kayong bigyan ng kalusugan at malawak na pangunawa. Magalang kong sagot ng may matinding diin sa huling salita. Bumuntong hininga ng malakas si Doña Remedios, sabay talikot pabalik sa kanyang makaibigan. Tuluyang binalewala ang aming presensya na parabang isa lamang kaming hangin. Inalalayan ako ni Dante palayo sa kumpol ng nga tao patungo sa isang bakanteng mesa sa sulok, malayo sa mga pangunahing ilaw. Patawarin mo sana si Ina, Rosa. Alam mo namang ganyan talaga siya. Bulong ni Dante habang kami ay naupo. Nanginginig ang kanyang kamay habang nagsasalin ng malamig na tubig sa aking baso. Ayos lang, Dante. Sanay na ako, sagot ko habang pinagmamasdan ang paligid. Nahagip ngang aking paningin ang ilang makilalang negosyante. Kilala ko sila hindi bilang manugang ni Doña Remedios, kundi bilang mamatataas na kasosyo sa negosyo ng aking kumpanya. Ngunit ngayong gabi, pinili kong maging isang anino lamang sa dilim. Napakabait mo, mahal ko. Minsan pakiramdam ko ay bigo akong protektahan ka sa sarili kong pamilya, sabi ni Dante habang nakatitik sa akin ng may malalim na kalungkutan. Hinawakan ko ang kanyang mainit na kamay sa ibabaw ng mesa. Hindi ka bigo, asawa ko. Isa kang mabuting anak. Hayaan nating magsaya ang iyong ina. Araw niya ito. Oh, hayaan siyang magsaya sa panandaliang kaligayahang ito. Dahil alam ko na sa likod ng makumikinang na ilaw at mga mamahaling bato, ang pundasyon na sumusuporta sa kayabangan ni Doña Remedios ay napakarupok. At kailangan ko lamang mahintay ngang tamang oras upang makita kung gaano siya katatak kapag dumating na ang tunay na bagyo na wawasak sa kanyang ilusyon. Ang malambot na tuktok ng mga instrumento ay dahan-dahang humina at napalitan ng malakas na boses ng tagapagdaloy ng programa. Nagdilim ang paligid at naiwan ang isang nakasisilaw na ilaw na nakatutok sa gitna ng entablado. Dun, isang napakalaking, kik na kasing, taas ng tao ang nakatayo, ginawa na tila isang palasyo na may mga palamuting ginto na maring kainin. Mga panauhin, hinihingi ko po ang inyong atensyon, masiglang sabi ang tagapagdaloy. Ngayon ay pakinggan natin ang ilang salita mula sa bituin ng gabing ito. Ang babaeng hindi lamang maganda, kundi isang matibay na inspirasyon sa mundo ng negosyo. Salubungin natin si Doña Remedios. Umalingaw-ngaw ang masigabong palakpakan. Tumayo ang matao. Ang ilan ay dahil sa paggalang, ang iba ay dahil sa takot na mapagkamalang hindi tapat. Humakbang si Doña Remedios patungo sa gitna, nakataas ang baba. Ang kanyang gintong damit ay sumasalamin sa ilaw, na tila ba Diyos ang kayamanan. Kinuha niya ang mikropono gamit ang makilos na pinag-aralan ng ilang oras sa harap ng salamin, at tiningnan ang buong silid upang tiyakin na lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Maraming salamat, sabi niya, pilit na pinanginginig ang boses upang magmukhang naiyak sa tuwa. Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng aking edad. Para sa akin, ang edad ay isang numero lamang. Ang gabing ito ay pagdiriwang ng aking nanaabot, hirap, at pagtitiyaga sa larangan ng pagnenegosyo. Tumigil siya ng bahagya.
Hinahayaang tumimo ang kanyang mga salita. Pinagmamasdan ko siya mula sa sulok habang marahang umiinom ng aking katas ng dalandan. Nakayuko si Dante sa aking tabi. Pinaglalaruan ang tela sa kanyang hita. Alam niya kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi papalagpasin ng kanyang ina ang pagkakataong ito upang magmayabang at tapakan ang nga nasa ibaba niya. Alam ninyong lahat, patuloy ni Doña Remedios, mas malakas at mas matapang na ang kanyang boses ngayon. Ang pagbuo ang isang malaking negosyo ay hindi madali. Nang simulan ko ang aking kumpanya ng pagpapaganda at pag-ari ng nga lupa, marami ang nagduda sa akin. Sabi nila, ang nga babae hindi maaring maging pinuno. Sabi nila, ang lugar ng babae sa maduming kusina, nag-alaga ng asawa, at naghihintay ng perang panggastos. Narinig ko ang mahinang tawanan at paksang ayon mula sa mga kababaihan sa harapan. Ngunit pinatunayan kong mali sila, sigaw niya sabay taas ng kamao sa hangin. Ngayon, buong pagmamalaki kong inihahayag sa inyong lahat, ang halaga ng aking kumpanya ay umabot na sa 2 bilyong piso. Muling sumabog ang palakpakan. Ang mabisita ay manghang-mangha sa napakalaking halaga. Nakislapan ang makailaw ng kamera mula sa makatelepono. Kinukuhanan ang sinasabing tagumpay ng reyna ng lipunan. Ngumiti ng malapat si Doña Remedios, tila sinisipsip ang lahat ng atensyon na iyon upang palakasin ang kanyang ego. 2 bilyong piso, inulit niya upang masigurong tumatak ito sa kanilang naisipan. Hindi ito galing sa pagupo lamang. Bunga ito ng pawis, luha, at matinding talino. Itinayo ko ang lahat ng ito ng mag-isa nang hindi umaasa sa awa ng sinuman. Hinanap ng kanyang mga mata ang isang tao sa gitna ng maraming bisita. Naramdaman ko ang hindi magandang kutob. Huminto ang kanyang matalim na paningin sa aming mesa na nasa madilim na sulok, kahit malayo kami. Ramdam na ramdam ko ang kanyang matinding pagtitik na tila ba nandidiri. Palagi kong itinuturo sa aking anak na si Dante, sabi niya sa mikropono kaya lahat ng tao sa silid ay lumingon upang hanapin ang aking asawa. Nagulat si Dante at namula ang mukha dahil sa matinding hiya. Nasa buhay natin, dapat nating piliin ang kasama na kapantay natin. Isang asawa na magtutulak sa atin paangat, hindi ang magiging pabigat at maghihila sa atin pababa sa putik. Bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa takot, kundi sa pagpipigil ng iinit kong galit. Nagsimula na siyang manghimasok sa aming personal na buhay sa harap ng daan-daang tao na walang alam sa totoong nangyayari. Ngayon, maraming manakababatang babae ang napakatamad. Patuloy ni Doña Remedios. Ang kanyang tono ay naging isang pahiwatik na matalim pa sa patalim. Wala silang pangarap. Wala silang pananaw sa buhay. Ang tanging layunin nila ay makahanap ng mayamang asawa at ubusin ang pera ng asawa sa mga walang kwentang bagay. Akala nila, ang pagiging simple ay isang kabutihan. Ngunit iyon ay madalas na nagiging takip lamang para itago ang kawalan ng kakayahang kumita ng sariling pera at pagiging walang kwenta sa lipunan. Bumaksak ang matinding katahimikan sa buong silid. Lahat ay nakakaalam kung para kanino ang mga salitang iyon. Nagpalipat-lipat ang tingin ng mapanauhin sa entablado at sa aming mesa. Naririnig ko ang ilan na bumubulong habang nanlilisik ang mamatang nakatingin sa aking simpleng damit. Nakaramdam ako ang awa, ngunit hindi para sa akin, kundi para kay Dante na nakayuko lamang. Kaya para sa mga kababayhan dito, maging katulad ko kayo, maging isang babaeng kayang tumayo sa sariling paa. Hawak ang kontrol ng sariling buhay, nakakabiling ng sariling brilyante gamit ang sariling pera, at hindi nagmamakaawa sa asawa na parang aso. Huwag kayong maging linta na umasa lamang sa dugo at pawis ng iba. Pumalakpak ang lahat, sinabayan ng mga sigaw ng paksang-ayon mula sa kanyang mga bulak na kaibigan. Itinaas ni Doña Remedios ang kanyang baso ang alak para sa tagumpay at mas maningning na kinabukasan ang kanyang imperyo. Bagsak na bagsak ang balikat ni Dante. Hindi siya makatingin sa akin. Nakakuyom ang kanyang makamay sa ibabaw ng mesa na tila ba pinipigil ang sarili na sumabog. Umuwi na tayo, Rosa. Bulong niya, karalgal ang poses at namumuo ang luha. Hindi ko matis na ganyanin ka nga aking ina sa harap ng napakaraming tao. Hinawakan ko ang kamay ni Dante upang pigilan siyang tumayo at umalis. Kalmado ang aking mukha at walang kahit anong bakas ng pakasaktan. Sa lublob ko, naawa ako. Naawa ako sa katangahang ipinagmamalaki niya sa lahat ng tao sa bulwagang ito. Huwag, Dante. Kung uwi tayo ngayon, iisipin niya na nanalo siya at tatangkilikin niya ang pang-aaping ito habang buhay. Maiwan tayo rito. Ubusin mo ang iyong pagkain. Malumanay ngunit matigas kong sabi. Kinuha ko ang aking tinidor at humiwangang isang maliit na piraso ng karne sa aking pinggan. Hindi alam ni Doña Remedios na hinukay na niya ang kanyang sariling libingan dahil sa kanyang puno ng kayabangang talumpati.
Ang 2 bilyong piso na kanyang ipinagmamalaki ay isang numero lamang sa papel. Isang numero na nakasalalay sa perang ibinubuhos ng kanyang pinakamalaking namumuhunan na ilang buwan na niyang inuutangan. At ang namumuhunan na iyon, na nagtatago sa likod ng pangalang Maharlika Puhunan, ay nakaupo lamang sa sulok ng kanyang pagdiriwang. Iniinsulto bilang isang babaeng tamat, walang kwenta, at linta. Habang tinitingnan ko siyang nakatawa ng malakas sa ibabaw ng entablado habang hinihiwa ang kanyang malaking cake, naramdaman ko ang pagtunog ng aking telepono sa loop ng aking maliit na bag. Isang kayat na mensahe mula sa sistema ng aking kumpanya. Nabigo ang kumpanya ni Doña Remedios na magbayad ng kanilang nakatakdang utang sa bangko ngayong gabi dahil tuluyan nang naubos ang pondo ng kanilang account na ginamit sa walang kwentang pagdiriwang na ito. Kumagat ako sa hiwang ngarni habang nakatitik sa matandang babaeng tuwang-tuwa sa atensyon. Paano kaya kung ang perang nagpapabuhay? Sa kanyang huwat na kayabangan ay bigla ko na lamang bawiin ngayong gabi sa mismong harap ng mga taong pinakmamayabangan niya. Habang ninanamnam ko ang tamis ang katas ang dalandan, pinakmasdan ko ang kumpas ang kamay ni Doña Remedios. Tuwang-tuwa siyang nakukuwento sa kanyang nabisita, tila bahawak niya ang buong mundo. Ngunit ang mundong iyon ay isang marupok na tulay na gawa sa kahoy na inaanay. Isang maling hakbang at guguho ang lahat. Hindi nagtagal. Isang lalaking nakasuot ng itim na barong ang nakmamadaling naglakat patungo sa entablado. Si Berto, ang pinagkakatiwalaang katiwala ng aking biyenan. Namumutla ang kanyang mukha at tagaktak ang pawis sa kanyang kahit napakalami sa loop ng bulwagan. May hawak siyang telepono na patuloy sa pag-ila. Bumulong siya kay Doña Remedios habang akmang isusubo ang matanda ang isang piraso ng cake. Huminto sa ere ang kamay ang aking biyenan. Ang malapat na ngiti sa kanyang malabi ay nanigas, at unti-unting natunaw na parang kandilang naulanan. Kumurap-kurap siya, bakas ang matinding kalituhan at bigla ang takot. Nakatinginan kami ni Dante. Nakunot ang nga aking asawa. Ano kaya ang nangyari? Mahinang tanong niya sa sarili. Ngumiti lamang ako ng tipit. Ang tunay na palabas ay nagsisimula pa lamang. Kahit pilit na itinatago ni Doña Remedios ang gulat, hindi niya maitanggi ang panginginig ng kanyang makamay. Binitawan niya ang tinidor, muntik nang mahulog ang hiwa ng cake. Tiningnan niya ng matalim si Berto. Ano ang ibig mong sabihin? Nababasa ko ang pagbuka ng kanyang bibig kahit walang lumalabas na tunog. Muling bumulong si Berto at ipinakita ang nakasulat sa kanyang telepono. Saglit na tiningnan iyon ng matanda, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ang mukha niyang natatakpan ng makapal na pulbos ay tila nawalan ng kulay. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang sarili. Bumaling siya sa mapanauhin at pilit na tumawa. Patawarin ninyo ang maliit na abala, sabi niya sa mikropono, bagaman may panginginig sa kanyang tinik, hindi natutulog ang negosyo. Kahit sa kaarawan ko, may mga kasosyo mula sa ibang bansa na nais bumati. Nagsitawanan ng mahina ang mga tao. Naunawaan ang pagiging abala ng isang kunwaring bilyonaryo. Ngunit alam kong kasinungalingan iyon. Walang kasosyo mula sa ibang bansa. Ang totoo ay wala na silang pambayad sa bangko. Bumaba si Doña Remedios mula sa entablado ng mabilis at wala sa ayos. Hindi siya bumalik sa kanyang memega kaibigan. Sa halip, sinanyasan niya si Dante at ang kanyang tahimik na asawa, si Don Arturo, na sumunod sa kanya patungo sa isang pribadong silid sa likuran niyang bulwagan. Dante, halika rito, maikling tawag niya nang hindi man lang tumitingin sa akin. Lumingon sa akin si Dante, nag-alangan. Halika, Rosa, sumunod tayo, yaya niya. Naglakad kami sa gitna ng maraming tao, sinusundan ang mabilis na hakbang ni Doña Remedios. Pagkapasok namin sa pribadong silid na hindi napapasok ng ingay mula sa labas, tuluyang gumuho ang maskara ng aking biyenan. Ibinagsak niya ang pinto at humarap kay Berto na kanina pa naghihintay. Paano nangyaring walang laman? Sigaw ni Doña Remedios, umaalingaw-ngaw, ang matinis niyang boses sa buong silid, kasi sabi ko lang sa lahat ng tao na nakakahalagan ng 2 bilyon ang kumpanya natin. Paanong walang pondo para magbayad sa mga pinakakautangan at sa bangko? Nakayuko si Berto, nanginginig. Patawad po, Doña Remedios. Tulad po ang iniulat ko noong 1 linggo. Huminto ang bentahan ng ating malupa at bahay. At malaki po ang nailabas nating para sa mga patalastas at para sa mismong piging na ito ngayong gabi. Naubos na po ang ating pundong nakatabi. Humanap ka nga malalapitan. Mangutang ka, sigaw ang matanda habang ginugulo ang kanyang buhok na kanina lamang ay napakaayos. Tawagan mo si Ginoong Hilario sa bangko, humingi ka ngang pautang pampuno. Nagawa ko na po, sagot ni Berto na tila mangiyak-ngiyak na. Hindi po pumayak si Ginoong Hilario dahil sagat na po ang ating utang.
Ang tanging pag-asa na lamang po natin ay ang pagpasok ng ikalawang bahagi ng pondo mula sa ating pangunahing namumuhunan, ang Maharlika Puhunan. Ano ang problema roon? Bakit hindi pa pumapasok? Tinigil po nila ang pagpapadala ng pra. Dapat po ay kahapon pa pumasok iyon, ngunit hanggang ngayon ay wala pang paunawa. Kung hindi po papasok ang pondong iyon bago magbukas ang mga bangko bukas ang umaga, idedeklara tayong baksak. Lahat ng ari-ariang isinangla ninyo, kasama ang inyong tahanan, ang paggawaan ng mapampaganda, at ang mismong gusali ng kumpanya ay maaring bawin at ipasubasta. Napaupo si Doña Remedios sa malambot na upuan. Ang mukha niyang kanina ay puno ng kayabangan ay napalitan ng matinding takot. Ang dangal at yaman na itinayo niya sa ibabaw ang sandamakmak na utang ay nanganganib na maglaho sa loop lamang ng isang gabi. Lumapit si Dante. Ina, magunos dili po kayo. Baka may iba pang paraan. Ano ang alam mo, bulyaw ni Doña Remedios sa sariling anak? Ang alam mo lang ay gumastos. Saan mo ba iniisip na nanggagaling ang perang pinambubuhay mo sa asawa mong galing sa bundok? Sa negosyong ito. Kung babagsak ito, ano ang kakainin ninyo? Pag-ibig? Nakatayo lamang ako malapit sa pinto, pinakikinggan ang lahat ng walang reaksyon sa mukha. Ang pang-alipusta na iyon, palaging tungkol sa pera, palaging tungkol sa estado sa buhay. Hindi niya alam na ang tanging tao sa silid na ito na makapagliligtas sa kanya ay ang babaeng galing sa bundok na kanyang nilalait. Naisip ko, marahil ito na ang pagkakataon para ayusin ang aming ugnayan. Kung tutulungan ko siya ngayon, baka magbago ang kanyang paningin sa akin. Baka sakaling ituring niya akong isang tunay na kapamilya at hindi isang linta. Huminga ako ng malalim at humakbang palapit sa kanya. Doña Remedios, mahinahon kong tawag. Lumingon siya, nanlilisik ang mga mata. Ano, gusto mo nang umuwi? Umuwi ka at sumakay jeep. Sumasakit ang ulo ko. Huwag mo nang dagdagan ang isipin ko sa pagmumukha mong iyan. Lumunok ako, pinipigilan ang emosyong namumuo sa aking dibdib. Hindi po, narinig ko pong may problema sa pera. Kung kailangan ninyo ng mabilisang pondo ngayong gabi, baka matulungan ko kayo. Natigilan si Doña Remedios. Pinakmasdan niya ako mula ulo hanggang paa, at pagkatapos ay humalakhak siya. Isang tawang tuyo. Puno ng panguyam at pagmamaliit. Ikaw, tutulungan mo ako. Itinuro niya ang aking mukha gamit ang kanyang daliring may mahaba at pulang kuko. Rosa, nakalimutan mo na ba kung sino ka? Bilyon-bilyong piso ang pinag-usapan natin dito, hindi kontribusyon sa paluwagan ninyo sa barangay. Seryoso po ako. Sagot ko, pilit pinapanatili ang lamig ng aking tinig. May mga kakilala po ako sa larangan ng pamumuhunan. Pwede ko po silang kausapin upang. Anong kakilala? Putol niya ng pabalang. Baka mga nagpapautang ng Bombay na nag-ikot araw-araw. Huwag mong ipahiya ang pamilya ko sa mga murang solusyon mong iyan. Akala mo ba dahil marunong kang magluto at maglinis ang bahay ay magaling ka na rin sa negosyo? Bumukas ang pinto ang silid. Pumasok ang tatlong kaibigan ni Doña Remedios, mga matataas na ginang mula sa kanilang samahan. May dala silang mabaso ang alak, marahil ay nag-uusisa kung bakit nawala ng matagal ang kanilang reyna. Ano ang nangyayari rito? Bakit mukhang balisa kayo? Tanong ng isang ginang na may malaking kwintas na perlas. Agad na binago ni Doña Remedios ang kanyang mukha, naghahanap ng kakampi upang lalo akong ipahiya. Ito kasing manugang ko, heto si Rosa na galing sa mahirap na pamilya. Biruin ninyo, tutulungan daw niya ako sa problema sa kumpanya. May makakilala raw siya. Nakakatawa, hindi ba? Tumawa rin ang kanyang magkaibigan. Nakakabingi ang tinis ng kanilang boses. Naku, Rosa. Sabing ginang na may perlas habang nakatingin sa akin ng may pandidiri. Huwag masyadong mataas ang pangarap. Baka mahulog ka at masaktan. Iwan mo na lang sa mga nakatatanda ang pag-aasikaso sa negosyo. Bumalik ka na lang sa kusina ninyo. Narinig mo iyon. Masiglang sabi ni Doña Remedios. Pakiramdam niya ay nanalo siya dahil sa suporta ni Mega kaibigan. Tumayo siya at inayos ang kanyang kwintas. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng purong galit. Ikaw, mag-usap tungkol sa pamumuhunan, kilalanin mo ang lugar mo, Rosa, isa ka lamang linta sa pamilyang ito. Ano ang alam mo sa milyon-milyong negosyo? Pasalamat ka at pinulot ka ang anak ko, kung hindi dahil sa awa ni Dante. Siguro nagtitinda ka pa rin ng kakanin sa tabing kalsada. Kaya pakiusap. Itikom mo iyang walang pinag-aralan mong bibig at lumabas ka rito. Ang presensya mo ay nagdadala ng amoy ng kahirapan sa silid na ito, parang sinuntok ang aking sikmura sa mga salitang iyon. Linta. Amoy mahirap. Pinulot.
Tiningnan ko si Dante. Umaasa na ipagtatanggol niya ako. Ngunit nakayuko lamang siya. Hindi siya makatingin sa kanyang ina, hindi rin makatingin sa akin. Nanahimik na naman siya. Tama na, sobra na ang pagtitiis ko, sobra na ang pagpapakumbaba ko, binalewala, tinapakan, at tinawanan ang aking mabuting layunin. Kung gusto niyang makita kung paano gumagalaw ang tunay na mundo ng malalaking negosyo, ipapakita ko sa kanya. Ipapakita ko na ang kayabangan na walang matibay na pundasyon ang siyang wawasak sa kanya. Hindi ako sumagot sa kanyang mapang-iinsulto. Hindi ako umiyak, ngumiti lamang ako. Isang ngiti na ibang-iba sa aking magalang na ngiti kanina. Ito ang malamig na ngiting isang taong handa nang bawiin ang lahat. Mabuti po. Mahina kong sabi. Malamig at matalim ang aking boses. Patawad po kung nasaktan ko ang inyong damdamin sa aking alok. Ipagpatuloy na po ninyo ang inyong pagdiriwang. Magpapaalam lamang po ako upang magtungo sa palikuran. Tinalikuran ko sila at naglakad palabas ng silit ng tuwid ang likod. Naririnig ko pa rin sa likuran ko ang kanilang mapang-uyam na tawanan. Walang utang na loob. Mahirap na nga, mayabang pa, narinig kong sabi ni Doña Remedios. Tumawa ka lang, Remedios, tumawa ka lang hanggang gusto mo. Dahil pakalipas ng ilang minuto, makakalimutan mo na kung paano ngumiti. Naglakad ako sa tahimik na pasilyo ng otel patungo sa palikuran. Nakatingin ako ng diretso, ngunit ang aking isip ay mabilis na bumubuo ng hakbang. Kinapa nga aking kamay ang loop ng aking maliit bag, kinukuha ang telepono na sinadya kong itago sa ilalim ng panyo. Pakapasok ko sa loop ng palikuran, bumungat sa akin ang katahimikan na pilit tinatabunan ang malakas na kabog ng aking dibdib. Ang malamig na pader, ang malaking salamin. Ang lahat ay saksi sa pagbabago ng hip ng hangin. Huminga ako ng malalim, tiningnan ang aking sarili sa salamin, at binuksan ang aking telepono. Nakahanda na ba ang mundo para makilala kung sino talaga si Rosa? Ang tunog ng mabigat na pintong kahoy na sumara sa aking likuran ay tuluyang nahiwalay sa akin mula sa mahuwat na halahak at malambot na musika sa labas ng bulwagan. Sa katahimikan ng malawak na palikuran ng otel, pumailan lang ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak at mamahaling sabon. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa malaking salamin na may ginintuang kuwadro. Ang bawat hakbang ko ay umaalingaw-ngaw sa makinis na sahig. Tinitigan ko ang aking sarili. Ang babaeng nakatingin sa akin mula sa salamin ay hindi na ang nakakaawang manugang. Siya na ngayon si Rosa, ang tahimik na lakas sa likod ng pinakamalalaking pamumuhunan sa buong bansa. Binuksan ko ang gripo at hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa aking mga daliri. Kailangan kong palamigin ang apoy na nagliliyap sa aking dibdib. Hindi ito apoy ng kalungkutan, kundi apoy ng pananabik ng isang mangangaso na handa ng sumugot sa kanyang biktima. Patuloy na umulit sa aking isipan ang kanyang mga binitawang salita. Linta. Amoy mahirap. Pinulot lang. Napakalaking kabalintunaan. Ang babaeng tumawag sa akin na Linta ay nagpapayabang ng kayamanan na nanggaling mismo sa aking sariling bulsa. Ang bawat brilyante sa kanyang lig, ang bawat sukat ng lupang ipinakmamalaki niya, at ang mismong pakaing isinusubong kanyang mga bisita, ay binayaran ng babaeng ininsulto niya kanina lamang. Pinunasan ko ang aking makamay gamit ang malinis na tela. Kinuha ko mula sa aking maliit na bag ang aking telepono. Hindi ito isang murang gamit tulad ng inaakalang aking biyenan. Isa itong mataas na uringang telepono na direktang nakakonekta sa puso ng maharlika puhunan. Umilaw ang tabing nito. Ipinapakita ang samut-saring mensahe tungkol sa kalakalan at mga pandaigdigang negosyo na binalewala ko buong gabi. Binuksan ko ang aking ligtas na lagusan ng mensahe upang makipag-ugnayan kay Ginoong Miguel, ang aking pinunong tagapamahalaeng puhunan. Nakaumang ang aking mga daliri. Nakaroon ng bahagyang pag-aalangan nang maalala ko ang malulungkot na mata ni Dante. Ngunit nang pumasok sa aking isip ang mapanghusgang mukha ni Doña Remedios, tuluyang nabura ang anumang awa sa aking puso. Sinimulan kong isulat ang aking utos. Miguel, simulan mo na ang huling hakbang laban sa kumpanya ni Remedios. Ininsulto niya ako ng tahasan sa harap ng maraming tao. Wala na akong tiwala sa kanyang pamumuno. Una, bawiin mo ang lahat ng pondong nakatakdang pumasok bukas ng umaga. Ikalawa, ipitin ang lahat ng kanyang ari-arian, pati na ang kanyang personal na mansyon na ginamit niyang sangla. Ikatlo, ipaalam sa lahat ng bangko na binabawi na natin ang ating support. Gawin mo ito ngayon din. Gusto kong makita ang pakbaksak niya sa loop ng 15 minuto. Pinindot ko ang ipadala. Lumipad ang mensahe. Ilang sandali lang. Sumagot agad si Miguel. Masusunod po, Senyora Rosa. Sisimulan na po namin ngayon din. Makakatanggap ng paunawa ang mabangko sa loop ng 5 minuto. Magandang gabi po. Ngumiti ako.
Isang malamig na ngiti. Ibinalik ko ang telepono sa aking bag at inayos ang aking simpleng damit. Handa na akong bumalik. Hindi bilang isang biktima, kundi bilang may hawak ng hatol. Paglabas ko ang palikuran, nagpapatuloy pa rin ang masiglang musika, ngunit para sa akin, isa na itong tuktok para sa isang burol. Bumalik ako sa aking mesa. Nakayuko pa rin si Dante. Mahigpit na hawak ang kanyang baso na tila ba iyon na lang ang kakampi niya sa buong mundo. Patawarin mo ako, Rosa. Bulong niya nang makita akong umupo. Naduduwag ako. Dapat ipinagtanggol kita. Hinawakan ko ang braso niya. Tapos na iyon, Dante. Panoorin mo na lang ang mangyayari. Ang piging na ito ay magiging isang gabing hindi nila makakalimutan kailanman. Sa gitna ng bulwagan, nakalabas na si Doña Remedios mula sa pribadong silid. Pilit niyang ibinabalik ang kanyang ngiti. Nakikipag-usap sa mga asawangang mga politiko. Sinusubukang itago ang katotohanan unti-unti nang naubos ang kanyang pondo. Iniisip siguro niya na sa pagpapaalis sa akin, tapos na ang kanyang pinakamalaking problema. Ngunit biglang tumunog ang telepono ng kanyang katiwalang si Berto. Isang malakas at kakaibang tunog na ginagamit lamang para sa mga matitinding sakuna. Namutla si Berto nang sagutin ito. Tumakbo siya palapit kay Doña Remedios at may ibinulong. Huwag ngayon, asik ni Doña Remedios. Nainis dahil naistorbo ang kanyang pakikipag-usap sa mga kilalang tao. Ngunit Donya, nanginginig na tinik ni Berto. Tumawag po ang pinakamalaking bangko. Pinigil po nila ang ating pangunahing kaban ng yaman. Wala na po tayong makuha kahit isang kusing. Ano? Sigaw ni Doña Remedios, tuluyang nakalimutan ang kanyang pagka-elegante. Ang baso ang alak sa kanyang kamay ay nanginig ng matindi hanggang sa matapon ang laman nito sa kanyang mamahaling damit. Bago pa makasagot si Berto, tumunog naman ang telepono sa loop ng bag ni Doña Remedios. Kinuha niya ito nang nagmamadali. Isang paunawa mula sa sistema ng bangko. Nanlaki ang kanyang mata na tila luluwa mula sa kanyang muha nang mabasa ang nakasulat. Hindi maari, bulong niya, nangingini ang ngatuhot. Binabawingang maharlika puhunan ang kanilang suporta. Kasabay nito, muling tumunog ang kanyang telepono. Tumatawag ang tagapamahala ang kanyang nga ipinapatayong gusali. Dahil sa taranta at pangingining ng gakamay, napindot niya ang pindutan para sa malakas na tunog ng telepono. Doña Remedios, sumisigaw na boses ng tagapamahala mula sa kabilang linya. Nag-aklas po ang mamanggagawa. Nalaman po nilang bagsak na ang kumpanya natin. Ang mga nagdadalangang materyales ay umatras na at bumalik sa kani-kanilang nga pagawaan. Napalingon ang lahat ng kalapit na panauhin. Pilit na pinatay ni Doña Remedios ang telepono. Mga sinungaling. Sino ang nagpakalat na bagsak na tayo? Tila mabarahan na sunod-sunod na bumabagsak. Isang matandang lalaki na kasosyo niya sa negosyo ang galit na lumapit sa kanya. Namumula ang muha ang lalaki sa matinding put. Remedios, ano itong balita mula sa pamilihan ng negosyo? Itinigil ang bentahan ng ating mga bahagi dahil may malaking namumuhunan na umatras. Sabi mo kumikita tayo ng malaki. Isa kang manloloko. Nakagulo na sa buong bulwagan. Ang matahimik na bulungan ay naging malalakas na katanungan at sigawan. Nawala ang amoy ng pabango at napalitan ng amoy ng matinding takot at pangamba. Umatras si Doña Remedios, hapong-hapo at tagaktak ang pawis na sumira sa kanyang makapal na pampaganda. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuguho sa harap ng kanyang sariling mamata. Huminahon kayo, sigaw niya, pilit na nakmamatapang kahit nanginginig ang buong katawan. Isang maliit na pagkakamali lang ito sa sistemang gangko. Tatawagan ko ang may-ari ng maharlika puhunan, ayusin ko ito. Sinubukan niyang tawagan ang numerong kumpanya ko, ngunit wala siyang makuhang sagot. Siyempre, inutusan ko na ang aking mga tauhan na harangin ang anumang tawag mula sa kanya. Sumimsim ako sa huling patak nga, aking katas ng dalandan. Tamis at asim, katulad ng lasangang panalong ito. Sino? Sumisigaw na parang nawawala sa sarili si Doña Remedios sa gitna ng bulwagan. Sino ang nasa likod ng maharlika puhunan na sumisira sa akin? Ilabas ninyo siya. Gusto ko siyang makaharap ngayon din. Sa pagkakataong iyon, tumatakbong pumasok sa bulwagan ang tagapamahalaeng pananalapi ni Doña Remedios na si Ginoong Tomas. Pawis na pawis siya at tabingi na ang kanyang kurbata. Hawak niya ang isang maliit na telepono at tila hinahabol ang kanyang hininga. Doña Remedios, humahangos niyang sigaw na umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumawag po ang mga abogado ang maharlika puhunan. Lahat ng tao sa bulwagan ay tumahimik, pigil ang hininga, at nakinig. Hinawakan ni Doña Remedios sa balikat si Tomas at marahas itong niyugyok. Ano ang sabi nila?
Ibigay mo sa akin iyan at kakausapin ko ang may-ari. Lumunok ng malalim si Tomas, tila takot na lumingon sa paligid. Ang mga mata niya ay naghahanap ng kasagutan sa gitnang manaktatanong na mukha. Sabi po nila, hindi po natin sila pwedeng kausapin. Ang pagbawi daw pong pondo ay direktang utos mula sa pinakamataas na nagmamay-ari. Dahil ano? Matinis na tilin ni Doña Remedios. Dahil ang may-ari daw po ng Maharlika Puhunan ay nandito mismo sa loob ng bulwagang ito ngayong gabi, at tahasan ninyo raw pong ininsulto at ipinahiya kanina. Nanigas ang lahat ng tao. Parang huminto ang pek-ikot ng mundo sa loob ng otel. Nanlaki ang mata ni Doña Remedios habang mabilis na inilibot ang kanyang paningin sa daan-daang bisita. Sino sa mga mayayamang kaibigan at kasosyo niya ang palihim na bilyonaryo na walang awa niyang ininsulto ngayong gabi? Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong bulwagan matapos bitawan ni Tomas ang masalitang iyon. Ang mamatang kanina ay puno ang pahanga kay Doña Remedios ay napalitan ang matinding kaba, pag-usisa, at pangamba. Tila huminto ang pag-ikot ang mundo sa loob ang marangyang silit. Sino? Basak na tinik nga matanda. Tumingin siya sa maasawa ngang politiko, sa mamayamang negosyante, at sa kanyang mga kaibigan. Sino sa inyo? Huwag ninyo akong paglaruan ng ganito. Si Tomas ay nanginginig na itinaas ang kanyang kamay at dahan-dahang itinuro ang isang madilim na sulok ng silit. Ang sulok kung saan kami nakaupo ni Dante. Sinundan ng daan-daang pares ng mamata ang nanginginig na daliri ng tagapamahala. At dun, tumigil ang kanilang paningin. Sa akin. Sa babaeng nakasuot ng simpleng asul na damit. Sa babaeng tinawag nilang Linta at amoy mahirap kanina lamang. Tumingin si Doña Remedios sa itinuturo ni Tomas. Kumunot ang kanyang noo, at pagkatapos ay pinilit niyang tumawa. Isang tawang tuyo, sumasablay, at tila sa isang taong nawawala sa tamang pag-isip. Si Rosa, siya? Tumigil ka nga, Tomas. Nababaliw ka na ba? Paanong magiging may-aring isang napakalaking kumpanya ang isang babaeng galing sa bundok na pinulot lang anak ko? Wala siyang pra. Ni hindi nga siya makabilin na maayos na damit para sa gabing ito. Ngunit hindi tumawa si Tomas. Hindi tumawa ang makapanauhin. Nanatili silang nakatitik sa akin na tila nakakita ang isang nilalang na ngayon lang nila nasaksihan. Ramdam nila na hindi ito isang biro. Tumingin ako kay Dante. Nakanganga ang aking asawa. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki na parang nakaharap sa isang estranghero. Hindi siya makapagsalita. Ni hindi niya magawang igalaw ang kanyang mga labi. Dahan-dahan kong inilapak ang aking pamunas sa ibabaw ng mesa. Ang tunongang paglapat ng tela ay tila kulok sa pandinig ang lahat. Tumayo ako. Itinuit ko ang aking likod at itinaas ang aking baba. Wala na ang nakayukong Rosa. Wala na ang babaeng palaging nakangiti para itago ang sakit. Nagsimula akong maglakad. Ang bawat hakbang ng aking simpleng sapatos ay umaalinggaw-ngaw sa makinis na sahig. Ang makilalang tao, ang mababaeng nanlait sa akin kanina at naktawanan sa aking likuran, ay automatikong gumilit. Nagbigay sila ang daan para sa akin na tila nahahawi ang dagat. Nakayuko sila, hindi makatitih ng diretso sa aking mga mata. Ramdam nila ang bigat at lamig ng aking presensya. Nagpatuloy ako hanggang sa makarating ako sa ibaba ang entablado, 2 hakbang lamang mula kay Doña Remedios. Tiningala ko siya, mataas ang kanyang kinatatayuan sa ibabaw ng entablado, ngunit sa mga oras na ito, pakiramdam niya ay siya ang nasa ibaba at tinatapakan. Rosa, mahinahon ngunit matalim kong sabi. Iyan ang buo kong pangalan, Doña Remedios. Ang pangalang nakasulat sa kasulatan ng aming kasal ni Dante, at ang pangalang nakapirma sa bawat pahina ng kasulatan ng pautang na bumubuhay sa iyong kumpanya. Napaatras ang matanda. Muntik na siyang matumba kung hindi siya nakakapit sa kahoy na haligi sa kanyang gilid. Hindi maari. Nagsisinungaling ka, wala kang pera, isa kang hamak na probinsyana. Palagi ninyong tinatawanan ang maliit na negosyo ang aking yumaong ama. Pagpapatuloy ko, palakas ng palakas ang aking tinik upang marinig ng lahat ng malinaw. Palagi ninyong sinasabi na isa lamang siyang magsasaka na mabaho at walang pinag-aralan. Ngunit hindi ninyo alam na siya ang pinakamalaking nagmamay-ari ng mga kalupaan sa aming lalawigan. Ang mga lupang iyon ay aking pinaunlat at pinalago sa pandaigdigang kalakalan sa nakalipas na 10 taon matapos siyang pumanaw. Namutla si Doña Remedios. Nakita ko ang pagtaas baba ang kanyang dibdib na tila kinakapos ang hininga. At 3 taon na ang nakararaan, nang muntik nang bumaksak ang iyong kumpanya dahil sa iyong nga maling desisyon, paglulustay, at pagkabaon sa utang. Walang bangko ang gustong magpautang sa iyo. Hanggang sa dumating ang Maharlika Puhunan at nagbigay ng 100 milyong piso para isalba ka.
Naalala mo ba kung gaano ka kasaya nun? Sabi mo pa sa mga kaibigan mo, pinagpalakang ang langit at hindi ka pababayaan ng tadhana. Ngumiti ako enge pagak. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Hindi langit ang nagligtas sa iyo, Doña Remedios. Ako ang nagutos sa aking tagapamahala na iligtas ang negosyo enge aking biyanan. Ako ang pumirma sa mapapel ng pag-apruba sa ibabaw ng ating hapagkainan, habang pinapagalitan mo ako dahil kulang sa asin ang niluto kong sinigang at tinatawag mo akong walang kwenta. Tumulo ang mga luha ni Doña Remedios na sumira sa kanyang itim na pangkulay sa mata, lumilikha ng madidilim na guhit sa kanyang pisngi. Nagsisinungaling ka, Dante, sigaw niya sa kanyang anak, puno ang takot at pakiusap. Sabihin mo sa asawa mong itigil ang panlolokong ito. Nababaliw na siya. Dahan-dahang lumapit si Dante mula sa aming mesa. Gulong-gulo ang kanyang isipan. Tinitigan niya ako, naghahanap ng kasagutan, naghahanap ng bakas ng babaeng kilala niya. Ngunit alam kong alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi ako nagsisinungaling. Kailangan ninyo ngang matibay na patunay? Tanong ko sa buong bulwagan. Kinuha ko ang aking telepono. Kanina pa nakahanda ang aking matauhan para sa huling sampal nga totohanan. Inutusan ko silang ikonekta ang aming pamamaraan sa malaking tabing sa likuran ng entablado. Ang mismong tabing na kanina pa nagpapakita ng ngalarawan ng nakmamayabang na biyenan ko. Sa isang iglap, biglang nagbago ang lumalabas sa malaking tabing. Nawala ang nagmamayabang na mukha ni Doña Remedios. Napalitan ito ngang opisyal na kasulatan ng negosyo na may selyo ngang pamahalaan. Doon, malinaw at malaking-malaki na nakasulat. Maharlika puhunan, Rosa. Nakmamay-aring 60 bahagdan eng pangkalahatang yaman eng kumpanya ni Remedios. At sa ilalim nito ay ang utos na bawiin ang lahat ng pondo. Umugong ang malakas na singhap mula sa mga panauhin. Ang mga numero at pangalan ay hindi maaring magsinungaling. Kitang-kita ang lahat ang katotohanan. Iyan ang toto. Itinuro ko ang malaking tabing. Ako ang nakmamay-ari ng karamihan sa inyong negosyo. Sa madaling salita, ako ang iyong amo. At kanina lang, sa harap ng gaandaang tao, ininsulto, minaliit, at pinalayas mo ang nag-iisang taong bumubuhay sa iyong ilusyon ng kayamanan. Bumigay ang mga tuhot ni Doña Remedios. Napaluhot siya sa malamig na sahig ng entablado. Nabitawan niya ang hawak na aparatong pampalakas ng boses na lumihangang matinis at nakaririnding tunok ng tumama ito sa sahig. Ang rena ng mataas na lipunan ay naging isang kawawang matanda na nakalukmok at walang laban. Tiningala niya ako, puno ngang luha at matinding pagsisisi ang kanyang mga mata. Wala na siyang masabi. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang paglapit ng isang tao sa aking likuran. Si Dante ay dahan-dahang humakbang palapit sa akin. Hinawakan niya ang aking braso. Ang kanyang kamay ay malamig at nanginginig. Sa dami ngang kasinungalingan at paglilihim na nabunyak ngayong gabi, paano kaya tatanggapin ng asawa ko na ang babaeng inaakala niyang mahirap at palaging nangangailangan ng kanyang proteksyon ay ang mismong nakmamay-ari ngang buhay nilang mag-ina? Tinitigan ko ang nga mata ng aking asawa. Basak ang kanyang paningin, puno ngang kalituhan, takot, at labis na pagkabigla. Ang kamay niyang nakahawak sa aking braso ay malamig, tila ba nakakapit siya sa isang taong ngayon lamang niya nakaharap sa buong buhay niya. Rosa, basak na tinig ni Dante. Ang maluha ay nagbabadiang tumulo mula sa kanyang mga mata. Totoo ba ito? Ikaw ang nagmamay-ari ng kumpanyang bumubuhay sa pamilya namin? Ang halagang bilyon-bilyon. Sa iyo iyon. Huminga ako ng malalim. Naramdaman ko ang bigat ng lihim na binitbit ko sa loob ng 3 taon na unti-unting nawawala sa aking mga balikat, ngunit may kapalit itong kirot sa aking puso. Ayokong makita siyang nasasaktan, ngunit kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Oh, Dante. Malumanay kong sagot. Tiningnan ko siya ng diretso upang iparating ang aking katapatan. Totoo lahat ng nakita mo sa malaking tabing. Napailing si Dante. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak niya sa aking braso hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa kanyang gilid. Bakit? Tanong niya. Ang boses ay puno ngang hinanakit. Bakit hindi mo kailanman sinabi sa akin? Hinayaan mong kainin akong konsensya tuwing hindi kita may bilingang nga mamahaling bagay. Hinayaan mong apihin ka ngang ina ko sa loob ng maraming taon. Kaya mo pala siyang patahimikin sa isang iglap lamang. Bakit hinayaan mong tapakan niya ang iyong pagkatao? Kinuha ko ang kanyang makabilang kamay. Nanginginig ang na ito, dahil mahal kita, Dante. Gusto kong pumuo tayo ng pamilya, na ang pundasyon ay pagmamahal at pagkakapantay-pantay, hindi dahil sa kung sino ang may mas maraming salapi.
Kung nalaman mo nun pa na mas mayaman ako kaysa sa inyong buong angkan, alam kong liliit ang tingin mo sa iyong sarili. Ayaw kong maramdaman mong wala kang silbi bilang haligi ng ating tahanan. Lumingon ako sa direksyon ni Doña Remedios na patuloy na humahagulgol sa sahing ng entablado. At tungkol sa iyong ina, binigyan ko siya ng napakaraming pagkakataon, Dante. Palihim kong isinalba ang kanyang negosyo upang hindi kayo tuluyang mahirap. Umasa ako na balang araw, makikita niya ang kabutihan ko. Natatanggapin niya ako hindi dahil sa laman ng aking pitaka, kundi dahil sa tapat kong pagmamahal sa kanyang anak. Kung nalaman niya nun pa kung sino ako, alam nating dalawa na tatanggapin lamang niya ako dahil sa aking pera. At hindi iyon ang pamilyang gusto kong kalahan ng magiging maanak natin. Tuluyang bumaksak ang ngaluhan ni Dante. Napaluhod siya sa aking harapan sa gitna ng malawak na bulwagan. Niyakap niya ang aking mabinti at umiyak ng parang isang bata. Patawarin mo ako, Rosa. Humahagulgol niyang pakiusap. Napakaduwag ko, anong klaseng asawa ako? Hinayaan kong saktan kanila, hinayaan kong laitin kanila, samantalang ikaw pala ang nagbibigay ngang bubong sa aming mga ulo. Patawarin mo ang aking katangahan. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Hindi ka tanga, asawa ko. Naging mabuti kang anak sa isang inang hindi marunong makuntento. Ngunit ngayong gabi, sumobra na siya. Hindi ko nahahayaang tapakan niya ang aking dignidad sa harap ng maraming tao. Habang nag-usap kami, nagsimula ang isang tahimik ngunit mabilis na paglikas ng mapanauhin. Ang mataong kanina lamang ay panay ang papuri kay Doña Remedios ay nagunahang makalabas ng otel. Wala nang pakialam sa kagandahang asal o pagpapaalam sa may patimpalak. Tila sila madagang nakmamadaling tumalon palabas mula sa isang lumulubok na barko. Narinig ko ang ginang na may malaking perlas na nagdadahilan sa isang tagapagsilbi. Naku, kailangan ko na palang umuwi. Biglang nilagnat ang aking bunsong anak. May isa namang negosyante na mabilis na naglalakad patungo sa pinto. Mayroon pala akong mahalagang pulong sa mga Hapones ngayon. Nakalimutan ko. Lahat sila ay nag-imbento ng mapalusot. Ni isa sa kanila ay hindi man lang lumingon upang tulungan ang kanilang reyna na nakalukmok sa sahig. Ganyan ang tunay na kulay ng mataas na lipunan. Ang kanilang katapatan ay kasing nipis ng balat ng sibuyas. Nakadikit lamang sa sinumang may kapangyarihan at salapi. Ngayong bumagsak na ang korona ni Doña Remedios, wala na silang pakialam sa kanya. Nakita ni Doña Remedios na paubos na ang kanyang panauhin. Sa labis na kawalan ng pag-asa, gumapang siya mula sa entablado patungo sa aming kinaroroonan. Ang kanyang mamahaling gintong damit ay napunong alikabok at dumi. Namamaga ang kanyang mga mata at wasak na wasak ang kanyang mukha. Dante, anak, umiiyak niyang tawag. Gumapang siya at hinawakan ang binti ang kanyang anak. Tulungan mo ang ina mo, kausapin mo ang asawa mo, bawiin niya ang kanyang utos. Kapag kinuha ngang bangko ang lahat sa atin, saan ako titira, saan ako pupulutin, ayokong maging pulubi. Tumingala siya sa akin, nakmamakaawa. Patawarin mo ako, Rosa, pangako, magbabago na ako. Ipagmamalaki kita sa lahat. Luluhod ako sa harap mo araw-araw kung iyon ang gusto mo. Huwag mo lang bawiin ang kumpanya ko. Iyon na lamang ang buhay ko. Tiningnan ni Dante ang kanyang ina. Baka sa kanyang mukha ang matinding awa. Ngunit sa pagkakataong ito, may namuong paninindigan sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay kanyang ina mula sa kanyang binti. Tumayo siya at hinarap ang matanda. Ina, matagal na akong nanahimik, malumanay ngunit matigas na sabi ni Dante. Nanahimik ako noong sinasaktan ninyo si Rosa. Nanahimik ako dahil iginagalang ko kayo. Ngunit ang pananahimik ko ang lalong nakpalala sa inyong kayabangan. Iniligtas na kayo ni Rosa ng maraming beses na hindi ninyo alam, ngunit sinuklian ninyo iyon ng pang-api. Ngayon, kailangan ninyong harapin ang bungangang inyong maginawa. Huwag na ninyo akong gamitin para pagtakpan ang inyong mga kasalanan. Gumuho ang buong mundo ni Doña Remedios nang marinig ang mga salitang iyon mula sa sariling anak. Napahiga siya sa sahig at humagulgol ng malakas. Lumapit ang aking biyenang lalaki, si Don Arturo. Sa buong panahon ng aming pagsasama, ngayon ko lamang nakita ang matinding pagod sa kanyang muha. Tila nahintay siya ng mahabang panahon para sa sandaling ito. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang asawa at marahang tinapik ang balikat nito. Tumingin siya sa akin. Wala siyang sinabing kahit na ano, ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang isang tahimik na pasasalamat. Alam niya na kailangang matigil ang ilusyon ng kanyang asawa bago pa nito tuluyang masira ang kanilang pamilya. Tiningnan ko ang matandang babae na patuloy na umiiyak sa sahig. Doña Remedios, malamig kong sabi. Tumingala siya. Umaasa ang kahit kaunting awa. Sabi ninyo kanina, isa kayong mahusay na negosyante.
Kung ganun, umasal kayo ng naayon. Inayos ko ang aking damit at tumayo ng tuwid. Bukas ang ikasiyam ang umaga. Pumunta kayo sa aking pangunahing tanggapan. Dalhin ninyo ang inyong mga abogado at ang inyong mga taga-tuos ang pananalapi. Huwag kayong pupunta sa aming bahay dahil ang bahay ay para sa pamilya, hindi para sa drama. Sunod-sunod na tumango ang matanda, tila isang uhaw na nakakita ng tubig. Oh, Rosa, pupunta ako. Mag-usap tayo ng maayos. Patatawarin mo na ba ako? Tinitigan ko siya ng matalim. Ngunit tandaan ninyo ito, bukas pagtapak ninyo sa aking tanggapan, kalimutan ninyong biyenan ko kayo. Salok ng silid-pulungan, walang pamilya, walang iyakang peke, at walang pakiusapan. Negosyo lang ito. Purong negosyo. Tinalikuran ko siya. Kinuha ko ang kamay ni Dante at naglakad kami palabas ng bulwagan. Iniiwan ang gumuhong kaharian ng reyna ng mataas na lipunan. Nang makalabas kami ng otel, sumalubong sa amin ang malamig na hangin at malakas na patak ng ulan. Ngunit para sa akin, napakasariwang ang hangin na ito. Sa labas ng pinto, isang mahaba at makintap na itim na sasakyan ang naghihintay. Ang aking personal na super na si Mang Kanor ay nagbukas ang payong at pinagbuksan ako ang pinto ang sasakyan na sa loob ang maraming taon ay itinago ko sa aking asawa. Magandang gabi po, Senyora Rosa, bati ni Mang Kanor. Magandang gabi, Mang Kanor, sagot ko. Papasok na sana ako sa loob ng marangyang sasakyan nang biglang tumigil si Dante. Binitawan niya ang aking kamay. Nakatayo siya sa ilalim ng ulan, basang-basa. Habang nakatitig sa akin ng malalim, may isang katanungan sa kanyang mamata. Isang tanong na labis na nagpapabigat sa kanyang dibdib at nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Rosa, sabi niya, ang boses ay nakikipaglaban sa ingay ng ulan. Bago ako sumakay sa sasakyang ito, kailangan kong malaman ang totoo. Ang 3 taon neting pagsasama, ang mga tawa natin, ang mga panaginip natin, ano ang katotohanan sa lahat ng iyon? Tinitigan ko ng malalim ang mamata ng aking asawa. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Binabasa ang aming mga damit at nilalamig ang aming mga balat, ngunit ang init ng kanyang mga kamay na nakahawak sa akin ay nagbibigay ng kapanatagan. Sa ilalim ng madilim na kalangitan at ingay ng patang ng ulan, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Takot na baka ang buong buhay niya sa nakalipas na 3 taon ay isa lamang malaking kasinungalingan. Inangat ko ang aking kamay at marahang hinaplos ang kanyang basang pisngi. Ang aking madaliri ay nag-alis ng mapata ng ulan at luha mula sa kanyang muha. Lahat ng iyon ay totoo, Dante. Malumanay ngunit puno ang paninindigan kong sagot. Ang aking mga tawa kapag nagluluto tayo ng makasama, ang mga pangarap natin para sa isang maliit ngunit masayang pamilya, ang pagmamahal ko sa iyo, lahat iyon ay totoo. Ang tanging itinago ko lamang ay ang aking yaman, dahil alam kong ang salapi ay madalas sumisira sa mga dalisay na puso. Iniisip ko na kung itatago ko ang aking buong pagkatao, masusubok ko ang tunay na pagmamahal ng mga taong nakapaligid sa akin. Ikaw ang nag-iisang pumasa sa pagsubok na iyon, mahal ko. Minahal mo ako noong akala mo ay wala akong may tutumbas sa inyong yaman at karangyaan. Pumikit si Dante ng mariin. Huminga siya ng malalim tila nilalanghap ang bawat salitang binitawan ko. Nang muli niyang imulat ang kanyang mata, wala na ang anino ng pagdududa, nawala ang takot. Ang pumalit ay isang malinaw na pag-unawa at matinding pagmamahal. Walang salitang lumabas sa kanyang mga labi. Sa halip, hinila niya ako palapit at niyakap ng napakahigpit. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang pagguhong lumang Dante na palaging nakayuko sa kanyang ina, at ang pagbangon ng isang lalaking handang panindigan ang kanyang sariling pamilya. Sumakay na tayo. Bulong niya sa aking tainga. Umuwi na tayo sa ating tunay na tahanan. Pinagbuksan kami ni Mang Kanor at sumakay kami sa marangyang sasakyan. Umandar ito palayo sa otel. Iniiwan ang lugar kung saan gumuho ang huwat na kaharian ni Doña Remedios. Sa loob ng sasakyan, nakasandal ang ulo ko sa balikat ni Dante habang pinagmamasdan ang mga ilaw ng siyudad na lumilipas sa aming paningin. Payapa ang aking puso. Sa wakas, malaya na kami. Kinabukasan, dakong ikasiyam ng umaga. Nakaupo ako sa malaking silyang gawa sa mamahaling katat sa pinakamataas na palapak ng gusali ng maharlika puhunan. Ang malalaking bintanang salamin ay nagpapakita ng buong tanawin ng Maynila. Sa aking harapan ay isang mahabang hapagpulungan na yari sa matibay na kahoy na kamagong. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Remedios. Wala na ang kanyang makumikinang na brilyante at magagarbong damit. Nakasuot lamang siya ng isang simpleng itim na baro, mukto ang mamata, at nakayuko ang ulo. Kasama niya si Don Arturo at 2 abogado na mukhang takot na takot.
Nang magtama ang aming paningin, mabilis siyang nag-iwas ang tingin. Ang babaeng palaging nakataas ang baba sa akin ay ngayon ay hindi man lang makatingin ng diretso. Maupo kayo, malami kong utos. Walang bahid ng emosyon ang aking tinik. Nagsimula ang usapan. Inilatak ng aking nga abogado ang lahat ng kasulatan ng kanilang nautang. Walang laban si Doña Remedios. Sa bawat pahinang inililipat, lalong lumiliit ang kanyang anyo. Sumang-ayon siyang isuko ang buong pamamahalang ng kanyang kumpanya at ilipat ang lahat ng karapatan sa Maharlika puhunan upang mabayaran ang mga pagkakautang na sumira sa negosyo. Bago natapos ang pulong, tumingin ako sa kanya. Dahil iginagalang ko pa rin si Don Arturo at bilang awa na rin sa pamilyang kinalahan ng aking asawa, hindi ko kukunin ang maliit ninyong bahay bakasyonan sa malayo, doon kayo maninirahan at magpapahinga. Ibibigay ko rin ang sapat na buwan ng panustos para sa inyong nga pangunahing pangangailangan at gamot, ngunit kapalit nito, kailanman ay hindi na kayo lalapit o makikialam sa buhay namin ni Dante. Tanggap ninyo ba ito? Umiiyak na tumango si Doña Remedios, wala na siyang lakas upang makipagtalo, wala na siyang dangal na ipaglalaban. Tinanggap niya ang napapeles at nanginginig na pinirmahan ang katapusan ng kanyang kayabangan. Nang lumabas silang ng tanggapan, alam kong iyon na ang huling pagkakataon na makikita ko ang aninongang nakaraan na nagpahirap sa akin ng ilang taon. Lumipas ang isang buwan. Naging payapa at tahimik ang aming buhay ni Dante. Inilipat namin ang pamamahalang negosyo sa mga pinakakatiwalaang tao upang makaroon kami ng sapat na oras para sa isa't isa. Namasyal kami sa iba't ibang panig ng bansa, nakisalamuha sa mga ordinaryong tao, at natutong pahalagahan ang mamaliliit na biyaya ng buhay. Natutunan ni Dante na tumayo sa sarili niyang nga paa. Tinutulungan ako sa masimpleng gawain at nag-aral kung paano magpatakbo ang isang tapat na negosyo. Isang gabi, habang nakaupo kami sa balkonaheng aming bagong tahanan, pinakmamasdan ang mabituin sa kalangitan, naramdaman ko ang paglapat ng malabi ni Dante sa aking nu. Salamat Rosa. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin, malambing niyang sabi. Ngumiti ako at isinandal ang aking ulo sa kanyang dibdib. Pamilya tayo, Dante. Walang iwanan kahit anong mangyari. Ngunit sa gitna ng kapayapaang iyon, biglang tumunog ang aking telepono na nakapatong sa maliit na lamesa. Kinuha ko ito at nakita ang pangalan ng aking punong tagapamahala na si Miguel. May halong kaba sa aking dibdib nang sagutin ko ang tawag. Magandang gabi, Miguel. May problema ba? Tanong ko habang unti-unting nawawala ang ngiti sa aking mga labi. Senyora Rosa, humahangos na boses ni Miguel. Mula sa kabilang linya, may isang malaking lihim na namumuhunan na biglang bumibili ng natitirang utang ng kumpanya ni Doña Remedios sa ibang na bangko sa labas ng bansa. Hindi namin matukoy kung sino siya, ngunit nag-iwan siya ng isang mensahe sa aming sistema. Sabi niya, nagsisimula pa lamang ang tunay na laro, Rosa. Nanigas ang aking katawan, bumilis ang tibok ng aking puso, nakatingin ako sa kawalan habang ang malamig na hangin ng gabi ay humaplos sa aking mukha. Sino ang bagong kalaban na ito na tila alam na alam ang aking nakaraan? At anong panibagong panganib ang dadalhin niya sa aming pamilya na kararating lamang sa inaasam na kapayapaan?